Ito po tayo natapos sa nakaraang linggo, di ba? Nakaraang linggo. So dito po tayo nagsisimula ay na bagong ito. So ito pong chart na ito, sinasabi sa atin na ito yung kaganapan o fulfillment ng plan ng Diyos. Ito yung sinasabi na predestination ng Diyos. Hindi yung predestination ng mga kung sinong tao maliligtas o sinong tao mapapalo sa akin. Ang predestination ng Diyos yung planning niya. Yun ang kanyang itinagda. Kung paano tayo iligtas ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Yun ang predestination ng Diyos. Di ba ang Baptist, meron silang personal predestination na base po sa maling kaisipan ng kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala sila na dahil ang isipan ng kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nangyayari sa lupa ay kalooban ng Diyos. So, kung may maliligtas, yun ay kalooban ng Diyos. Kung sino maliligtas. So, kung sino makaparusahan, yun ay kalooban ng Diyos. Kaya doon sila pumasok sa personal predestination. Pero hindi yun ang predestination ng Biblia. Ito yung plano ng Diyos. Meron siyang plano pagliligtas. Dahil ang pagkakaiman ng Diyos sa atin, tayo, ang nalalaman natin ngayon. At yung nakaraan na naalala natin, may mga bagay na nangyari sa nakaraan, hindi naman natin alam. Kaya hindi naman natin naalala. Pero yung pinag-aalaman natin ngayon. Pero ang Diyos na rin siyang kapangyarihan na tumingin sa panginahan. Kung ano mangyayari sa mga tao sa panahon ngayon, na wala sa kinalaman. Hindi natin makunawarin pero hindi tayo Diyos. So, yung makikita natin, dito po sa Efeso, walang kabalata, nagkasampung talata, meron talaga magliligtas na kailangan mo ng Diyos. Pero sa ito natin. Dito po sa Efeso, chapter 1, verse 10. Ito po ating mababasa. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang tigunin ang lahat ng mga bagay ng Kristo, ang mga bagay na sa kalangitan, at ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa. So sinasabi bilang kaganapan ng panahon, fulfillment ng panahon, kaganapan ng panahon, na lahat ng mga bagay kanya ay titupunin kay Kristo. So si Kristo magkaroon ng kapangyarihan. So, siya may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, kaya titipunin kanya ang lahat ng mga bagay ng Kristo. At ito yung sa wala ng kapangyarihan ng Diyos sa Efeso 3, chapter 3, 10-11. Itong talatang ito, hindi ko malilimutan yan dahil yung unang nagturo sa Bible class, palagi inuulit yung talatang kaya natin. Bukod sa pamagitan ng Iglesia, ay may paalam kayo sa mga pinuno at sa mga kapamahalan sa kalangitan ang iba't iba kanyo ng kapulungan ng Diyos. Ito yung mga pinuno at mga kapamahalan sa kalangitan. Ibig sabihin mo, spiritual and leader sa panahon na yun. Ito ay ayon sa walang diyang pananggal na kanyang ginawa kay Kristo sa Panginoon natin. So, ito ang plan ng Diyos. Yung lahat na kaganapan ng pag-iintas ng Diyos at pagkating pagpapakilala ng iba't iba kanyang pagkakuha ng Diyos ay matutupad kay Kristo kanya. So, yun yung walang yung pananggalan ng Diyos na ginawa niya kay Kristo kanya. Yun ang predestination. Itinagda niya sa Kristo mamatay sa krus para tayo magpagkakaligtasan. Itinagda niya ang ating Panginoon ay iiwanan yung langit kakatawang tao at mabako sa krus para tayo maligtas. Yun ang tinagda ng Diyos. Pero hindi yung mga tao kung sino maligtas. Masilip po natin yung mga pangako sa Old Testament. Doon po sa Genesis 3:15, magkakaroon po ng kaalitan ang bibig ng ulubong at ang bibig ng babae. So magkakaroon sila ng kaalitan. Doon po isang mula, pag-ibigin natin, kaya natin. Doon po sa Genesis 3:15. Doon po yung ikaw dahil sa bahagi ng parusa sa babae na magkaroon ng kaalitan ng bibig ng babae at yung bibig ng ulubong. Significantly, mahingin na natin
Kung nagbago gusto si Juan, kaya langit ang ulupok. Kaya makikita natin na yung ulupok ang sinasabi. Kaya ang bansa ng Israel. Actually, dahil sila nagpapasok sa ating Panginoon. Genesis 15, maglalagay ako sa inyo at sa babae, sa iyo, yung ulupok, at sa babae, ng pagkakot sa isa't isa, at sa iyong binhi, at sa kanyang binhi. So, hindi ito puto sa mga tao. Magamat ang pinakabit sa ulo po, pero tinuto ko isa sa palas. Bigyan namin yung ulo po. Sabi rito. Sa iyong binhi, yung binhi ng ulo po, at sa kanyang binhi ng babae. Ikaw tutulog ng ulo, at ikaw ay tutulog ng kanyang sakit. Significantly, mga kapatid, pagkamat ang Panginoon namatay, hindi naman siya namatay, permanently na po siya pag-uwi. Kaya sabi, sako mo lang kanya. Kaya sa ulo po ay ulo. Sa figurative na paggagamit sa salita ulo, ang ibig sabihin ng panggalingan. So, nawala yung panggalingan ng Diablo nung namatay sa krus ang ating Panginoon. Ang kapagalan ng Diablo ay kapagalan sa kamatayan. Dalawang klase yun. Kamatayan sa pisikal at kamatayan sa spiritual. Kapag tayo nagkakasala, nung wala kami Panginoon, walang paraan para mapatawad ng ating mga kasalanan. Dahil sa magpapatawad ng lahat ng kasalanan ng ating Panginoon. So tayo naging nalipid sa ilalim ng kapagalan ng kasalanan. Kaya tayo nakakapamatay. Dahil natin tayo nasa alipid ng kasalanan, walang paraan na tayo mapatawad sa ito lang. Kaya yan mga mag-anak ay nagibahagi sa laban ng tubo. Siya man na nagibahagi rin sa mga bagay nito. Ito isang bagay nila intindihan, particularly ng mga Diyos at Kristo. Sinasabi tao lang yun, hindi siya tao lang. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nagibahagi siya kaya. Kasi kung tayo po yung tao nila lagi, makikibahagi, tao na talaga eh. Pero siya yung Diyos na nagkatawang tao, nagibahagi sa atin. Kung paano tayo, naging ganun din siya, ganun yung sabihin ng dalaga. Bukod sa pamagitan ng kamatayan, ay kanya mapuksa at may kapagalihan sa kamatayan sa mga ligayan. So yung ulo, mapapasin natin, si Kristo ulo ng iglesia. Siya may kapagalihan sa iglesia, di ba? Ang ating ulo, siya may kapagalihan sa buong katapan. So yung ulo na sa taas, ay kanyang kapagalihan, kaya namatay siya, napuksa at ang may kapagalihan sa kamatay sa pagkakitan ng Diablo. So nagawi ng Diablo ang kapagalihan niya. At papataya sila lahat na dahil sa takot sa kamatay. Sa buong buhay nila ay nasilayan ng pagkakitin, nasa pagkalibin ng kasalanan. Pinapalaya kayo sila nasa kamatayan ng ating Panginoon. Pagkalawa, makikita natin yung pangako ay Abraham. Genesis 12:3, sa pangamagitan ng lahat ng kasalubay ng magpapalagi. Pero later on, sa Genesis chapter 22, noong subukin siya ng Diyos, na iutos niya na igahin niya kung anak ng Isaac. Pero ginawa niya, pero siyempre, hindi pinayari ng Diyos na mamahin si Isaac. Itong sabi niya, binulit po niya yun. Binulit niya yung pangako na yun. Binulit niya. Ano? Sa pamagitan ng binhi kanya. Sa 22 verse 18. At sa pamagitan ng binhi ay pagpapalay ng lahat ng bulsa sa lupa sa pagkasunod mo aking So, sa pamagitan ng binhi. Binhi ay isabihin. Isang tao ang gagaling niya o lahat. Sa pamagitan ng tao ng kanya ay pagpapalay ng lahat sa lupa. So, ay magkikita natin. Magsimula po tayo sa Galatians 3:16. Yung binhi na sinabi, patungkol kay Abraham, ay ating Panginoon. So, namatay ang ating Panginoon na siya hindi kinakuhan, dahil naging binhi niya ang lahat. Naging lahig tayo niya ang lahat. Hindi siya naiayon sa laman, kundi siya pananampalataya sa ilan. Galatians 3:16, dito na po tayo. Dito natin makikita ang pagkakaisa ng Biblia. Yung pagitan ng Genesis 22 verse 18 at sa Genesis 3:16, lahat taon, hindi mo mga. Sa ilan,
At ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang bibig. Hindi sinasabi sa mga bibig na tulad sa marami, yun ang pagkakaunawa ng Timoteo. Kundi sa isa, ang iyong bibig na si Kristo. So, dumating ating Panginoon, ano nangyari doon? Sinamatay sa krus. Dahil sa kanyang namatay, dahil nagkaroon ng pagkakantay at pagkakataw na tayo nagkaroon ng naligtas sa ating Panginoon. Sa Galatians chapter 3, verse 26. Simulan ko lang sa talata. Sapagkat kay Kristo Jesus, kay Abraham ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam natin sinasabi tayo ng pananampalataya. Nung tayo naniwala sa isip, nung tayo na-focus mo ako. Verse 27. Sapagkat, pinaniniwala din sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay pinautismo kay Kristo, ay ibigay si Kristo. Ibigay natin si Kristo, sabihin, pati yung mga biyaya, nagaling sa ating Panginoon, kasama ng naligtas. Kanino? Sabi ng pangako kay Abraham, lahat ng kansalupa. So, yung scope ay available sa lahat ng mga tao. Sabi ko lang, walang audio, Greco, walang maligno, malaya, walang lalaki o bahay. Sapagkat kay lahat ay isa ng Kristo. So, pinagpala ang lahat ng mga kansalupa sa pamagitan ng ating Panginoon. Verse 29, ako kay Kristo, kayo mapapiling ni Abraham, mga tagapagmana sa mga mga. Dahil si Abraham ay ang natin sa pananampalataya. Paano pananampalataya ni Abraham na naniwala sa ating Panginoon pagkabat di pa nangyayari? Tayo na naniwala sa ating Panginoon kung sinamatay sa krus at ako'y nagpapagay. Para wala natin pinaniniwalaan, si Kristo ating pinagpapagay. So yun natupatid yung yung pangako kay Moses. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, sinabi niya, ang Diyos daw po ay maglalagay ng isang propeta na gaya niya. So ito itong propeta. Pag sinabi natin propeta, sino nagsasalita na mga salita ng Diyos. Hindi siya ng propeta. Verse 15, palibig kami ng Panginoon Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya niya. Mula sa inyong sarili magpapati, sa kanya kayo makinig. Sa inyo kayo makikinig. Hindi sa akin, sabi niyo, sa kanya. Kaya sino yung propeta niyo na pinanakuha? Nakatulad, di mo. Punta tayo sa bawat iba. Yung si Lucas at si Moises, hindi sila magkakilala. Ilang nilang taon, hindi mong taon ang pagkita nila. Pero sinabi ni Moses, hindi na sinabi nung nagsulat sa Acts. Si Lucas, o siya natin sa chapter 3, 22 to verse 26. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propeta gaya ko wala sa inyo mga kapatid. Bakit iba yung salita ito? At iba yung salita ito sa Deuteronomy. Gaya ng mga kahit ng panahon ng ating Panginoon, mayroong iba't ibang salin ang Biblia. Hindi kinikilala bilang salita ng Diyos. Yung pagkaraniwan na ginagamit ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad ay yung Septuagint. Yung Greek translation ng Old Testament, yan ginagamit nila. Kaya iba yung salita sa katuparan kaysa sa sinabi ni Moises. Pero lang sinasabi sa inyo. Pero yung sinabi ni Moises at Panginoon Diyos ay pipili para sa inyo. Yung isa palinitawin dahil, di ba? So isang propeta kaya po, wala sa iyo mga kapatid. Pakinggan niyo siya sa lahat ng mga bagay na sabihin sa inyo. Ang bawat tao na hindi makinig sa propeta niyo ay lubos sa pagkusay mula sa bayan. At ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at ang mga sunod sa kanya, sa dami naman nagsasalita, ay nagpahintay tungkol sa mga araw na ito. So, hindi lang siya ba sa kanya. Pati yung mga sumunod ng propeta pagkatapos sa araw ni Moses. Kayo, ang mga anak ng mga propeta, at ang tipan na binigay ng Diyos sa inyong mga niluno, at sinabi na, kaya na, sa pamagitan ng ikinig, ay pagpapalaya natin sa tumpay. So, sino yun?
ating Panginoon sa 26. Nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang sinugo sa inyo kung may pagpalain sa pamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa inyo sa inyong mga kasama. So, sino yung problema ng Panginoon? Ang ating Panginoon. So, isa-isa problema ng ating Panginoon. So, si David, pinangakuan siya ng Diyos na mula sa kanyang katawan ay lalabas ang isang hari. Nalulungan niya sa kanyang trono. Ito pong bahagi ito ng Samuel, napakahalaga. Dahil ang mga privileges, naniniwala sila na hindi tayo ng Panginoon ang kanyang kaharian. False. Dahil dito, sa natin. 12 ng 2 Samuel chapter 7. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na, magkatapay na siya sa iyo. At ikaw'y magtutulog na kasama ng inyong mga niluto. Yan po sa ito matutulog sa mga awatan. Hindi ibigyan tulad ng nangyayari sa atin. Ay aking baraw ng iyong piliin pagkatapos mo na nagmumula sa iyong katawan at aking inagatag ang kanyang kaharian. Titignan po ninyo, itong tao ito ay magagaling kay David. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking ikagatag ng trono ng kanyang kaharian magpakilanman. So, ano yung tao sa isang hari? Kung siya may trono, meron siyang kaharian. Kung siya isang hari, yung sabi rin, ako yung maging kanya naman at siya maging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, walusan ko siya ng pamarong ng mga tao at nagpaghahapas ng mga anak ng mga tao. Ang ating Panginoon at ang Diyos na Ama na nasa langit, bago nagkatawang tao ang Panginoon, sila'y pantay. Hindi siya ba, hindi siya anak. Sila'y pantay. Kaya lang, kung ating Panginoon nagkatawang tao, siya'y tinawag na kanyang anak. Kaya ako siya'y pinanganak, siya'y anak ng kataas-taasan. So siya nagkatawang tao. Pero prior na kanyang pagiging tao, wala tayong mababasa kamatanan sa Old Testament. Hindi na wala tayong mababasa kamatanan sa Old Testament. Maliban yan. Dahil na isang pula na mangyari sa pagkakaroon. Tuloy po natin. Sabi niya ako'y magiging natin. Kung sila yung magkawalay, bakit paano sa magiging ka ba? Kumawala siya. Ngunit hindi ko alisin sa kanya na kapag na pag-ibig, gaya na aking pagkalis ito kay Saul, na aking inialis sa mo. Kasi si Saul, tinanggihan ng Diyos sa pag-inari kung siya nagkasama. At ang isang bahayan at ang kanyang kaharian ay magpipimasa, ay magpapakailaman. Sa rapto, at ang trono ay makakaman magpapakailaman. So, ang ating Panginoon ay siya po ay lumugulok sa trono ni David. Kung anong nalalawin ng kasaysayan, kung paano aring tao sa Israel, dahil nag-request ang Israel na bigyan sila ng haring tao. Nung nagagalit si Samuel, sabi ng Diyos sa huwag ka mag-haring. Hindi ikaw ang nagbibilang kung papag-haring, kundi ako ay. So, ang Israel ay kaharian ng Diyos. So, ang hari ay ang Diyos. Kaya lang, pinagyan ng Israel yun. Gusto nila maging katulad ng mga bansa na may tatatawa-hari na nasa harapan nila sa pipa. Yung gusto nila. Kapag nagbibig sila ng Diyos. So basically, si David at ang mga sunod ng hari ay nakaupo sa trono ng Diyos. Sabi rito, ang isa mula sa iyo ay uupo sa trono mo. So dito sa Acts, kaya alam po natin, sa kalat ng magawa, meron simula ng kaharian. Dahil naman dito, pasilin mo natin. Kaya kung tayo po ay magiging matalino sa salita ng Diyos, magiging bihasa sa banal na sulatan, walang tanong, hindi mo sasagot. Lahat ng tanong ay sagot sa Biblia. Kaya tanong mali, magkikita na sagot sa Biblia. Dito po sa 2:29. Simula ang pagsalita sa Apostle Peter. Magkapatid. Bakit tinawag nito kapatid? Dahil kapatid sila sa labas. May tiwala masasabi ko sa inyo
ang tungkol sa pagkakapit si David. Siya rin ay namatay at ibalik. At nasa atin ang kanyang bibigan hanggang sa araw na ito. So, pinatulog nga ni Pedro, itong nasalita si David, totoo tao yan. Kilala natin siya. Ang bilang katulayan ang natin bibigan niya. Yawag siya isang propeta at nalalaman ng nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay lulungkot niya sa kanyang trono. Kung bumabalik tayo ito, yung sinabi kay David ng Diyos. Yawag nakita niya ito bago pa mangyari. Nagsilita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, hindi ang kanyang katawan ay nakakita ng pagkulutan. Gagawin na bagay ang Panginoon. Ang Jesus na ito ay muling pinuhay ng Diyos. At tungkol din kay mga saksi kami lahat. Kaya lang pinaragalan sa kanya, pinaragalan sa kanang kamay ng Diyos. Paliwanag po natin rin kanang kamay sa ating modernong kahulugan ay asistan. Hindi yan ang kahulugan ng kanang kamay. Ang kanang kamay, yan ang kapangyarihan mo. Literally, ang kanang kamay, yan ang kapangyarihan mo. Baliwan na tayo na. Kaya ito lang yung mahiluwin sa mga tao. Hindi ko pa alam ba percentage na talaga sa mundo. Pero majority ng mga tao, kanang kamay, yan ang kapangyarihan. So nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos, yung sabihin. Ibinigay na Ama ang kapangyarihan sa kanyang anak. Yun ang sinipokulugan dito, mga kapatid. Kaya niya ang pinaragalan sa kanyang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pagkakaroon ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito na bawat nakikita at nalilipin ito sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Kundi siya rin nagsabi, so si David po, kung siya namatay, hindi siya umakyat sa langit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. May Panginoon na kinakausap sa Panginoon. Hindi ng Panginoon yun. Sama ng mga Iglesia ni Cristo, isa lang ang Panginoon ng Ama. Kung siya ang Ama nagsasalita, sino kausap niya? Siya yung Panginoon na natulad niya. Yun. Kaya nalalaman natin ng Diyos ay tatlong persona na nagkakaisa bilang isang Diyos. Hindi lang isang persona yun. Hindi, dalawang Panginoon ko eh. Maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko, ang pagkaawin ko, natugtungan ng iyong mga paa. Kaya dapat malaman na magpatay katiyakan ng buong sa kabayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon ng Kristo, itong si Jesus na yung pinako sa Kusan. Ibig sabihin ng mga gusto. Si Kristo, siya na po yung namagli, siya bakit sa langit, at siya yung buko bilang natin. So tulad ng sinabi ng Diyos, pinalaman ng Diyos kay David. Siya ay hari. Itong ating Panginoon, siya ay anak ni David. Nagpakilala sa atin na sa isang hari. Tignan po niya sa Mateo chapter 1. Nung ipakilala po ang ating Panginoon sa kanyang salitahin, anong titulo sa salitahin niya? Di ba natin David? At saan nakakilala? Sabi rito, ito ang aklat ng langit ni Jesucristo, na anak ni David, na anak niya. Bakit in-emphasize siya ni Mateo? Dahil sa natin ni Mateo ay mga Diyos. Alam din ang mga parang ng Diyos sa binigay kay Ama. Alam din nila ang parang binigay kay David. So ito, hinihintay natin. Ito yung pinangapo sa atin. Ito sinasabi ni Mateo doon. Kahit ito na ang pag-usap na yun, yun ang pinakikilala sa atin. Ito, tao ito, si Kristo kanya, ang hinihintay natin. Yung mga parago kay Abraham at mga parago kay David, pinangapo natin tungkol sa kanya, yung sinasabi niya. Kaya kasi naging hari ang ating Panginoon. So tingnan po yung sa Galatians chapter 4, 4-5. Palagi ito nababagay. Hanapan ng panahon. So kailan Diyos ay mayroong plano at meron sa tagdat panahon. Kailangan natin makikintindihan yun, mga kapatid. Lumisa kasi tayo po ay nanalangin sa Diyos. Humingi tayo ng request. Dapat pwede doon gawin. Kasunod din. Minsan, hindi tayo makapaghintay ng madali na. Pero yung panahon ng Diyos. Pero sa sarili ng panahon, ang karunungan, kailan nagkaganapin.
request na yun. At meron din siya karanawa at panahon na gagawin yung plano niya. May subol niya kanyang anak sa talagang panahon. Kaya ko sa'yo na. Subalit dumating ang ganap ng kapanahon niya. Given nyo, ito ay isabi, may necessary influence. Meron siyang plano. Meron siyang plano na inihanda ko na niya yung bagay nito. At na dumating yung tamang panahon, tumisulong kanya. Kasi po natin ang kakuha. Subalit dumating ang ganap na kapanahon na isinulong ng Diyos sa kanyang anak. May pinanganak sa isang babae. Babalik kayo tayo sa Genesis 28. So, hindi mo babae. So, pinanganak sa isang babae. May pinanganak sila ng kautusan. Nagaling pa ng ating Panginoon ay nabuhay namatay siya sa ilalim ng kautusan ni Moses. Upang sumustubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matagap natin ang pagkukok bilang mga anak. So, yun ang gaganapan ng panahon. Kung atin pong mag-iisipan, apat na hari yun, di ba? Hari din ito. Nebuchadnezzar, tapos sumunod yung Medo-Persian, tapos sumunod yung Grecian Empire, na nagkaroon ng pagkalahatang salita sa mundo. At tapos yung Roman Empire, na kung kayo po isang engineer, na si Pilipino. Hanggang ngayon, sa labay na mamakha doon sa tibay na mga ginawa ng mga bata. Kung sila yung mga magaling nagtayo ng mga bata, ang mga bata ko nagtayo ng mga daan sa buong kahangyan. At yung ibang mga daan na hanggang ngayon, andun pa rin. So, iniandaman ng Diyos yung mga pangalaw wika at iniandaman na sa para ko pananapin ng game. So, yung tagdag panahon, sinuro na ng kanyang anak at sinamatay sa puso. So, tingnan nyo, yan ang Biblia. Yan ang kamulungan ng buong Biblia, mga kapatid. Kaya wala po natin yan, hindi tayo makikita. Yung iba, tinutulong nila eh. Luntag-luntag sila. Dahil hindi nila alam ang buong kaganapan ng Biblia. Ang Old Testament, tulad ng ating napag-aralan sa simula ng panahon na ito ng mga Kristiyano. Ang Old Testament, ito ang paghahanda ng pagdating ng Panginoon. Yung Matthew, Mark, and John, yun ang pagdating ng Panginoon. Yung Romans and Revelation, yun ang bagong lipan, sulat sa bagong lipan, para tayo nalating tapat sa Diyos, sa problema nila. Dahil dapat silang Panginoon. So, nabagay sa ko sa ating Panginoon, tinupad lahat ang mga pangako niya. Yung parabo niya kay Diyos sa lubong, kay Abraham, kay Moises, at Tita May. Tinupad niya na lahat ng Diyos kung sa'y natakaw sa krus. At tayo po ay tinubos na kanyang dugo. Yun ang ransom. Kumbaga, nakintap tayo sa panas. Dahil sa ating pagkasala, nakintap tayo. Naging nalibig tayo ng kasalanan. Ngayon, pinili tayo ng Panginoon para mapalaya na tayo mula sa pag-alibig sa kasalanan. At siyempre, ang dugo ng ating Panginoon ay tumulong kung siya'y namatay sa krus. Ang pangyayari po dyan, yung tatlong nakapaw sa krus, yung dalawa, buhay pa. So, pinakyan nila mga puto para mamatay na sila. Nung pumunta sa ating Panginoon, patay na sila. Kaya hindi na pinakyan nila mga puto, sila sa tayo bilang, at tumulo ang tubig at pagdugo. Kanino pa doon siyempre, nakapako sa tumulo rin ng tubig. So, tayo po yung tinubos sa mga magitan ng dugo na natin Panginoon. Dito po sa Revelation 5, nata po sa English, ano po, tingnan ko po rin sa sali ko. Kaya po yung ito, kapasaya na. Gulo-gulo. Yung bigli po kayo ng Biblia, dalawa lang po recommendation yung Dick James at saka ito, yung American Standard Bible. Revelation 1:5. Ito po, release na niya. Pero doon sa Dick James, wash kayo.
dahil inugasan sa ating mga dugo. Dito po sa New Reconciled Blood, release na niya. Pero sa New King James, wash. Sa Tagalog. Kasi di ba iba po mga salib, pero wala na ulo. Kung tayo pinugasan sa ating mga kasalanan, hindi na palayan tayo sa ating mga dugo. Dito po sa Tagalog. At mula sa Yesu Cristo na siya saksing tapat, ang pag-aanay mula sa mga patay at binubo at ang binubo ng mga hari sa lupa. Paano kayo bibiliin sa tunas para lahat ng kahan sa lupa? Ay siya binubo. Doon ang ibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa bawat kayo ng kanyang dugo. Pero sa New King James, at sa ating wash us, inugasan tayo mula sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, doon sila mapay sa krus. Yung po, mahalagang pangyayari. Itong chart nito, makakatapos sa chart natin pagdaan. Ilan po kaya kayaman ng salita ng Diyos? Ito sa Revelation 5, 9-10. At sila nag-aawita ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at pumukas sa mga mundo sapagkat ito'y sinatay at sa pamamagitan ng ibig dugo ay binili mo para sa Diyos sa mga tao mula sa bawat liking, wika, bayan at bansa. At sila inyong ginawang isang kaharian at mamamahay para sa aming Diyos at sila mag-ahali sa ibang manubat. So tayo binili ang dugo na ating Panginoon. Bakit lang tayo sa sermote, pare? Di ba sa Roman Catholic Church, iba yung pare, iba yung hindi pare. Sa iglesia na natin, Panginoon na tayo pare. Ang pare, siya nag-aahi. So tayo nag-aahi. At ang ahin natin, ang ating kakuhay. Isang kakuhay na tayo pinili ng dugo na natin Panginoon. At ang iglesia na natin Panginoon. Ito po sa gawa. Siguro sa panahon nito, dapat memorize ang mga talata ito. Dito po sa particular na sa atin na ito, hindi ito gagamitin ng mga Diyos ni Cristo bakit tayo. So pag tinawag na Diyos ang ating Panginoon, sa'yo na, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong tao. Dito mo tuloy naman sa mga elders sa Church of Ephesus, sa kanila yung inilagay kay Espiritu Santo na mga tagapagsiwa upang pangalagaan niyo ang iglesia ng Diyos. Ang sama natin salita, iglesia ng Diyos. Na binili niya ng kanyang sarili dugo. Yung po ay, tayo po ay nag-aaral. Yung mga nag-aaral sa eskwela. At nag-aaral po tayo ng mga ikuha. May tinatawag na antecedent. Yung tinutukoy ng pronoun. Sino yung sinasabi yung niya at kanya? Sino yung? Ang Diyos, di ba? Wala kang bawasan ko sila, Diyos na mabawasan natin. So, sino ang Diyos yun? Natulungan kayo ng dugo. Hindi ang Ama, hindi ang ating Panginoon. So, dito natin nalalaman ang Diyos, ang ating Panginoon ng Diyos. Saan nagkataon tao? Siya lang yung gano'n. Siya lang yung Diyos na nagkataon tao. Masabi ko mga kanina, tayo po ay tinubos. We are redeemed. Kung sinabing tinubos, pag tayo po ay dilid na, mayaman natin naman. At talagang kintapan yun. Iisip ng ransom para marinis ka. We are redeemed. Pagkikinig sa kula sa sanlahan, para matubos mo yung sinaglawa, mayaman mo. Naigit, doon sa halaga ng tinubos mo. May interest yan. Ito po sa Ephesians 1:7. Sa kayo meron tayong katutusan sa pamagitan ng inyong dugo na kapatawaran ng ating pagkasalanan ayon sa magkaibanan ng kanyang biyaya. So yung katutusan natin ay kapatawaran ng ating pagkasalanan. Sa tayo ng Diyos. Tinubos tayo sa ating pagkasalanan. Tinubos tayo kay Satanas. Dahil kung tayo makasalanan, tayo po'y nasa kapangalihan, di Satanas, di ba?
Kaya nga po kayo, tingnan ninyo sa Romans chapter 8, 3-5. Ito po yung mahalagang basahin ko lang. Tayo may mahalagang ng Diyos. Tayo ginugto. Masa ko na tayo pinahiwalay sa Diyos. Dahil sa ating mga pagkanasan. Pagdating ng Panginoon, tayo po ginugto sa ating mga kasalanan. Dahil dito nagawa sila ng kautusan ni Moises. Sapagkat ay hindi magawa ng kautusan, yaman ito yung pinahina ng naman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusubo sa kanyang sariling anak. Sa inyo na makasalanan naman, at tungkol sa kasalanan, ay natulan niya ang kasalanan sa naman. Upang ang mga kapilang itinagda ng kautusan ay matapag sa atin, na hindi na mahalakad tayo sa laman kung sa Espiritu. Sapagkat ang ayon sa naman, ay nagtutong ng kailang isipan sa mga bagay ng naman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So, sa panawanan po rito, tayo po ay tinubos at tayo po ay iligtas. Sa 1 Corinthians 12:13, sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay binubos tayo patungo sa isang katawan. Kaya katawan na yun, isa na natin Panginoon. So, yun posible lamang tayo patay ng ating Panginoon sa krus. Yun lang magtatapos pa ng pag-aaral po natin. Kung tayo po'y nasa katawan ng Kristo. Ang iglesia po ay nilalarawan bilang kanyang katawan. Siya yung ulo, tayong katawan. So, ang pagbabago natin, ang ulo ng tao ay kumukontrol sa kanyang katawan. Punta na po yun. Hindi sinasabi isip pa. Ulo. Ang ulo kumukontrol sa ating katawan. Kaya pag nagsilindi tayo, at may ginawa sa ating ulo, may bahagi ng katawan na hindi mo na magagamit. Dahil ang ulo, ang ating utak, ang kumukontrol sa ating katawan. Ngayon din ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula ng pangahay mula sa mamatay. Sa lamang na namatay, na nabuhay na maguling, na hindi na namatay. Kung inakakala po natin, sa ikaw na nabuhay na maguling mula sa mamatay, kaya tayo. May mga tao na buhay na maguling, mga ibabawan, ano? Tignan niyo na sila nakapako sa krus. May mga pala na buhay na maguling, pero namatay sila muli. Ang ating Panginoon, nagkauna na namatay, na hindi na namatay. Dahil nabuhay siya maguling. Kaya pagkain sa wala sa mga patay. Upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Kasi may pagkamataas sa lahat ng bagay. Kaya hindi tayo dapat gawa ng sarili natin fokusan. Gawa tayo sa sarili natin fokusan para natin sinasabi mas mataas pa tayo sa Panginoon. Yan. Siya pinakamataas sa lahat ng mga bagay. At ang kaligtasan ay nasa iglesia na natin Panginoon. Hindi ang iglesia at tagapagligtas. Kung di naman nasa iglesia na natin Panginoon, yan ang mga maliligtas. Kung wala tayo sa iglesia ng Panginoon, gano'n tayo kabuti bilang mga tao, hindi tayo maliligtas. Masaya natin. Sapagkat ang asawa natin, ulo ng isang babae, yun po yung sinabi ng Biblia, kaya ako. Dahil ang Kristo ko ng iglesia, nasa rin ng pagkakapagligtas na nakuha. Kung paano ang iglesia ay sumusunod sa ating Panginoon, ang sa babae, dapat sumunod sa sama lahat, hindi sinasabi rito. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasama ng Kristo, kaya hindi na mga asawa babae, sa kailang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawa lahat, mahalin ninyo ang mga asawa, kaya Kristo mahal sa iglesia, at ibinigay kayo sa sarili alang-alang sa Kanya. Pero sa verse 23, siya tagapagligtas ng katawan. Kapag dating ng panahon, at darating ang Panginoon, ang ililigtas lamang niya ay nasa iglesia niya. Nasa labas ng silver na yan, wala silang hihintay na halitan. At siya'y nahari. So tayo ay nasa kanyang kakahinan. Halimbawa sa sinasabi ng Revelation, yung mga born again, mga baptist, etc. Hanggang ngayon, naginiwala sila, wala pa yung kaharian. Kaya siyang katanungan ng malaki. Kapag kayo kayo sa nahali, wala ka ba kaharian?
Hindi ka pwedeng tawagin hari. Kung wala kang kaharian, bali pa lang yung pangalan eh. Huwag mo ang pangalan ni hari. Pero kung pangalan natin, pwede ka pwede hari. Dito po sa Revelation 17 verse 14, hindi naman siya hari. Hindi siya ordinaryo hari. Hindi siya. Magiging pagkipama ito laban sa kordero, yan ang ating Panginoon. At siya'y lalagin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon na mga Panginoon, at hari na mga hari, at ang kasama niya ay mga tinawag, mga kaibigan, at tapat na mga Kristiyan. Tingnan niya si King, sino may hari sa England niya? King Charles. Pero siya kahariyan. United Kingdom. Eh, ating po yung tinawag na hari ng mga hari. So, hindi siya kay King Charles. Pero siya kaya sa kahariyan. At ang kahariyan ng Panginoon, higit sa lahat ng kahariyan. Bumabalik tayo sa Daniel chapter 2. Yung binanggit na kahariyan doon, 4 na kahariyan. Wala yan. Pero yung kahariyan na ginagad ng Panginoon ay mananatili magpakayaman. So, hindi kahariyan ng kahariyan. So, siya kahariyan. So, tayo nasa kanya kahariyan. Siyempre, ganoon talaga yun. At ang kapatawaran ay sa pamagitan na ating Panginoon. Ito'y nasa kanya kahariyan. Sabi mo na. So, kasi ninyo, ang iglesia, at ang kahariyan, magkaibang salita. Pero pag tumutukoy lamang sa magkakaparehong mga tao. Dito sa Colossians 1:13, verse 14. Iligtas siya tayo sa pagkapangyarihan ng kabiliman ng kasalanan. Saan tayo nilipat? At nilipat tayo sa kahariyan ng kanyang minamahal na anak. Nasa kanya, mayroon tayo katapusan na siyang kapatawaran na magkasalanan, pakalagay natin na pagkakanyan, di ba? So tayo nasa kahariyan at doon ay katapusan na magkasalanan. Kung wala ka sa katawan ni Kristo, na sa iglesia, walang kaligtasan. In the same manner, dahil tinatawag naman kahariyan ang iglesia na ating Panginoon, kung wala ka sa kanyang kahariyan, wala kang kaligtasan. At mahihintay mo natin ng paulit ang iglesia. Ang iglesia ay ibig sabihin po ng iglesia, ito'y kapulungan na mga tinahan. Called out body. Hindi po sa spiritual na salita. Sa illegal na salita na ginagamit ng Kongreso. Para tumagod sa isang korte o sa isang pag-uusap ng mga mamayan para pag-usapan nila sa mahalagang bagay. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. So tayong kapulungan na mga tinawag mula sa akin. Gusto ko ng Pedro, chapter 2, verse 10, yung po lang naramay. Dahil tinawag mula sa kadiliman, matungo sa kanyang kagilagang gas ng kaliwanagan. So yung kaliwanagan niya, kaligayan, katotohanan, o yung pinagmulan ng pabasa. Ngunit kayo siyang lahing pinili, isang mahaligang pagkaparang, isang bansang pala, sa mga pag-aaral ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagas na kaliwanagan. So, tinawag tayo mula sa kasalanan. At dito po sa Efeso, sinasabi po ang katawan ay walang ipapagbiyan. Wala tayo sa iglesia, wala tayo sa kahariyan, at wala tayo sa katawan, ay nagpapailan sa loob ng Panginoon sa ating kanilang. At kanya nilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa sa ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya at kapuspusan niya na pupuspos ng lahat sa lahat. So, yan tayo. Yan ang nangyari nung namatay ang Panginoon at silang pinumukulit sa ng mga taligtas. So, mayroong iglesia na tinatawag ng kahariyan na nilalarawan din ang katawan na kung wala tayo doon, wala tayo lantas. Kaya kawawa po yung mga tao. Maraming mabubuting tao sa hindi mag-Kristiyano na naniniwala sa kayang pinaniniwalaan. Actually, kapag naniniwala, hindi mas nagpupunta rin. Pero ang kaluputan noon
Kung hindi katotohanan sa gusto nila, at di po sila sumunod sa Ebanghelyo, wala silang kanitan. Kaya sinasabi mo sa Biblia, kakaunti lamang kaya may likas. Kakaunti lang. Hindi dahil ang Panginoon ay mahina, o ang Diyos ay mahina, hindi. Kundi dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya hindi talaga po natin yung Biblia. Kaya sa ating bansa, kaya tayo nagkakaroon ng problema dahil katigasan ng mga tao. Hindi tayo sumusunod sa batas. Kaya nagkakaroon tayo ng mga problema na dapat ay hindi problema. Dahil matigas sa ulo ng mga tao. Dito po sa Matthew, chapter 7, bilang pamuli. Sa verse 13 at verse 14. Masok kayo sa makikot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malabad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Maluwag. Sapagkat makikot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpuan nyo. Hindi dahil sa mahirap sa lalaki, hindi naman. Kundi dahil nasa katigasan ng ulo natin. Nakikita na natin kung ano totoo, pero ayaw pa rin tayo sa ulo. Ang isang klaseng halimbawa, dahil sa kagustuhan ng gobyerno na mabawas sa mga tumisite, naglagay sila ng kamanduman ng manawag at nakikilis sa kanto. Sabihin may isang dila na napakalaki, ilang puno na sugat. Tapos siya sa laraw ng baga, na puno na kutas-kutas, ano pa nakikita mo doon? Pero, nalinig rin pa rin. So yun ay isang klaseng halimbawa na katigasan ng mga natin. Nakikita natin ang totoo, hindi pa rin natin sumusunod. Lalo sa bansa Pilipinas, dahil tayo po ay nakikisa natin. Naging bahagi ng ating kultura, ng ating pananampalataya. The Roman Catholic Church. Napakahirap pa. Alisin ang mga tao doon. Bakit na sila doon? Para sabihin natin, mali ang pinaniniwalaan. Kakaunti naman ang malakas yung loob at bukas ang kaisipan. Naalis na doon. Nanakin nila Panginoon sa totoo. So, mas pwede po tayo kapatid. Nakita natin na. So, huwag na tayong mas-loob. Otherwise, babalik pa rin tayo sa pinagalingan natin sa pagnalipid na kasalanan. So, ito po ating pag-aaral sa libong ito.